Yo, 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 sound check. Okay, we are live, ladies and gentlemen. Welcome sa another set of a show match natin dito sa MN Loves Community League. Live tayo ngayon dito sa TikTok channel ng Maxterpiece Esports. My name is Nate at ako ang inyong magiging caster for today. Okay mga kaibigan, unang serye natin para sa araw na to. This is going to be a rematch ng mga early series natin, no, mga early series natin sa MCL, mga early show match days natin, no. So rematch to mga kaibigan na Maxterpiece Esports laban sa Raging Foxy is para sa ating unang serye, best of 3 to. At sa ating susunod na laban naman is going to be Direst versus Oni Riri. Ngayon mga kaibigan, preparing ang ating mga players from Masterpiece at Raging Foxy. So comment down below yung predictions nyo sa magiging laban natin para sa gabing ito. So matagal-tagal tayong nawala, no? Matagal-tagal tayong walang show match, ladies and gentlemen, pero sana'y okay lang kayo diyan, sana'y all goods, no? And one of the main reasons din kung bakit hindi tayo nakapag-show match, no, ng mga nakaraang araw or mga nakaraang linggo is busy ang ating bossing na si Boss James, no, dahil nga MPL season ngayon. So ayun, habang walang MPL ngayon mga kaibigan, tayo muna um, tayo muna ang papalit dito. Gawa tayo sarili nating gawa tayo ng entertainment natin, no. So and in observance of Holy Week din pala guys, no. So Monday, Thursday pa lang ngayon. So sa mga natin diyan, sa mga team bahay natin diyan, no. So yeah, it's the Holy Week at may mga ilan na siguro naman ginagamit itong time of the month na to upang magnilay-nilay, no? Sana naman, 'di ba? So ayun, again, unang serye natin mga kaibigan, Maxter PC Sports laban sa Raging Foxies. Best of 3 ang ating serye ngayon mga kaibigan. Tignan natin kung nasa akin pa rin ba ang sumpa ng game number 3, no? Nasa akin pa rin ba? Sana wala na. Sana wala na kasi meron pa tayong susunod na laban na mainit din, ladies and gentlemen. So sa mga nandito sa ating live stream ngayon, na maraming salamat sa pag-standby. Yun, sa shoutout sa um, Foxies, no, na nandito sa ating comment section. Oniriris kalaban ng D-Rest. Yes po, sila po ang maglalaban mamaya. Second series po natin right after Masterpiece Esports and Raging Foxies. So, yun, maraming salamat sa pag-share ng live natin. Shoutouts to Foxies, ladies and gentlemen. So, yun, sa mga viewers natin dyan, pwede nyo rin i-share, pwede nyo na i-tap-tap yung screen nyo dyan para umangat tayo sa ating leaderboards. Mali yung pub. Maayusin yan later. So, thank you so much sa mga naka-notice nun. Pero, yun nga. Again guys, para hindi kayo malito, unang serye po natin, Maxterpiece versus Raging Foxy. Si pangalawang serye naman natin ay Direst versus Oni Riri. So, nagkaroon lang little bit of error dyan sa may bandang baba, sa may lower right side nyo. Shoutout sa'yo, John Ray. Alam kong ikaw yan. So, ayun, may bagong pasok na team sa ating MCL, which is Korean Sikai para kay MNL48 Claril. So, maybe soon, hindi natin alam, baka makita na rin natin sila maglaro. So, ngayon guys, throwback Thursday muna tayo ngayon sa ating mga serye. Ito yung mga teams na nakita na nating maglaro. And titignan natin kung paano yung naging adjustments nila from the first time na nagkita-kita sila at the first time na na-observe nila ang isa't isa up to this day. Tingnan natin kung malaki ba yung mga changes na ginawa nila
um, nag-stick pa din ba sila doon sa flavor nila, 'di ba? Kasi with the shifting meta ngayon, ladies and gentlemen, merong mga heroes na bumabalik. May mga heroes na bumabalik sa meta natin. And I would say na mas nagiging malawak, no? Para sa akin nagiging malawak ang alam niyo yung idea na malawak pero limited. Sometimes may ganong feeling kasi yung meta natin ngayon, ladies and gentlemen. Especially for the junglers natin dyan. Sa mga junglers natin dyan, shoutout sa inyo. Kayo ang pinaka-flexible ngayon. Kayo ang pinaka-flexible na players sa meta natin ngayon. Sobrang dami ng heroes na pwedeng mapunta sa ating mga junglers as of the current meta. Sa ating gold lane naman, still pretty standard, no? Pero may mga heroes tayong napapansin na ang namamayagpag sa ating meta ngayon ay ang mga damage per second o mga DPS heroes tulad ni Claude at Carry. So, sa ating XP lane naman, medyo mas ito yung pasasabi kong pinaka-limited, no? Pinaka-limited ang pool ng mga XP laners ngayon dahil ayun nga kailangan ang XP laners ngayon ay diverse, nagda-dive, hindi diverse diverse in a way na nagda-dive tapos makunat na kaya magstay ng sobrang tagal. So, which is very limited lang guys. Very limited lang yung mga heroes na pwede para sa ganong klaseng playstyle ng XP lane. So, going to the roaming position naman, in terms of the roam, mas namamayagpag ngayon yung mga tank roamers natin. So, bihira tayo makakita ngayon ng bihira tayo makakita ngayon ng mga supports, no? Mga supports, mga Rafaela, mga Matilda. Pero there's a possibility pa din naman na makita natin yung mga heroes na yon. May nakakaligtan pa ba ako? Mid lane. Sa mid lane naman, more on the utility side ang mid lane ngayon guys. And when I say utility, dapat complete set. Meron decent amount of damage, merong decent amount of slow, crowd control, and area of effect. So, yun ang timpla ng ating meta ngayon, ladies and gentlemen. And we will see kung makikita ba natin yung mga heroes na ganito, makikita ba tayo ng mga playstyles na ganito. So, lumabas na rin pala. Promote na din natin. Lumabas na ang bagong series o ang bagong set of skins ng Mobile Legends, which is the Naruto collab number 2. So, may mga bago tayong skins na papasok, mga kaibigan. So, meron tayo ngayon nung Valier. Valier para kay... Meron tayong Valier skin ngayon, which is the Ember Gaze. And, alam ko meron tayong mga bago rin dito. Which is the Kakashi para kay Hayabusa, Itachi para kay Julian, and Minato para kay Gushon. So, titignan natin dito guys, sa mga Julian main natin dyan, siguro masakit sa bulsa mag-iisang Julian main kasi lahat po ng skins ni Julian ay limited. No, puro limited guys, puro limited. Tapos puro collab din. Naalala ko meron siyang isa yung Jujutsu Kaisen, which is, my goodness, ang gastos maging Julian main guys. Tapos yung isang skin niya is limited lang din pero task yata yon, yung pusa, no. So yun yung mga yun yung sabihin nating masakit, no, masakit sa mga Julian main yan guys. Sobrang mahal. Sobrang magastos magastos ang skins. So, tignan natin. Ay, meron din pala siya meron din siya Hunter x Hunter. Okay, meron din pala siya Hunter x Hunter. Siya pala si Kurapika dito. So, yun. Magastos, guys. Super gastos. Pero, I would say, mas maganda yung nila. Mas maganda yung mga skins ngayon. Maganda yung mga skins na collab ngayon. Which is, shoutouts sa mga best friends natin dyan from Moonton. Napakaganda. Para sa akin, ang alam ko kasi guys, nagpalit ata sila ng mga illustrators ngayon. So,
Kung mapapansin nyo, napakadaming revamps, no? Ang daming reworks sa mga skins na napapansin natin ngayon. And dahil tayo ay naka-tournament lobby, for sure, yung mga remake, no? Yung mga skins na yan is makikita natin in the Land of Dawn, which is maganda, guys. Sobrang ganda, honestly. So, ngayon, habang nag-aantay tayo ng ating mga players from Masterpiece. Well, Masterpiece na lang naman ang inaantay natin. I would like to hear from you guys. Ano ba ang ano bang mga hula nyo, no? Anong mga predictions nyo coming into this match? Pasensya na guys kung may naririnig kayo background noises. Kailangan kong i-charge yung aking device para alam niyo yun, tuloy-tuloy ang ating saya dito, no? So, shoutout muna, Sharky. Zetsu, padaan daw. Pwede ka na pong dumaan. Nakadaan ka na po. Thank you so much sa pagdaan. Shoutout sa 6 viewers natin yan, guys. Maraming salamat sa panonood. At eto na. Kung makikita nyo sa may bandang baba, guys, andyan yung feature ng ating mga bagong skins. No? Hindi ko alam, bago ba yung Kakashi? Or last pa yon? Hindi ko sure Baka last time pa yon, pero di ko masyado nakikita. So yon, mukhang Itachi nga, Itachi tsaka Minato nga lang yung bago ngayon. Sorry guys, nakalimutan lang natin. Pero yon, looks like ready na tayo mga kaibigan. Nakikita nyo dyan sa baba yung mga content na pwede nyo makuha sa ating Naruto X MLBB collaboration. And we are heading to the drafting phase, mga kaibigan. Again, my name is Nate, and I'm going to be your caster for tonight's set of games. Unang serye natin, Masterpiece Esports laban sa Raging Foxes. Masterpiece ang nasa asul at Foxes naman ang nasa pula. Ngayon, unang ban, ladies and gentlemen, utility see value in me? Eliminated for the You side should. of from the side of Masterpiece Esports. Fred rin agad ang kanilang tatanggalin. So, napakagandang ban coming from Masterpiece. This means na iniiwasan nila yung mga long team fights, no? Yun yung pinaka iniiwasan ng Masterpiece dito kasi maybe they are setting up for a fast-paced game or more on the Crowned by heaven's mandate, my legacy shall endure. And for the side of Foxes naman, we are going to witness a Zetian ban, eliminating a global presence and of course the utility na dinadala ng isang Zetian. Kasi once that ultimate, You are facing a kahit hindi cluster. siya tumama, the vision itself is already enough to give out information sa iyong kakampi, which is a great move by Foxes, mga kaibigan. So for the side of Masterpiece naman, Always on the they way. are going to ban out the glue. So banning out the glue will eliminate another makulit, no, na option for the side of Raging Foxes, kasi alam naman natin na once nakapag-spam ang isang glue, I'm tuloy-tuloy born na talaga with yan, and talent. very annoying talaga katapat itong glue. And for the side of Foxes naman, medyo na-delay na tayo dito with the draft analysis. Banning out na Matilda, I think no explanation. Alam natin na isa talaga si Super J. Now you lead the way to the next adventure. Gumagamit, I would say, ng Matilda na to. Pero napakabilis na first pick, ladies and gentlemen. Magde-debut na ang Different bagong perspectives hero expose sa ating the same MCL truth. show match. It's going to be the Marcel first pick for Super James. So, basa tayo ng comments muna saglit. Shoutouts to Angelux or Angelux official, naka-tour na lobby to. Yes po, tournament lobby. So, open lahat ng heroes, max lahat ng emblems, open lahat ng skins, and we are implementing a 10-ban set up. Pero, sasagot kagad ang ating Raging Foxes, ladies and gentlemen. It's going to be the Kimi na mapupunta sa kanila, which is, this pick para sa akin is napakaganda. Number one, this Kimi is still a flex pick. So this Kimi could be in the mid lane or in the gold lane. And to add with that,
maganda ang kanilang magiging pasok dito. Maganda magiging pasok dito to be paired, of course, with the Kufra. So, Kufra ang gagamitin dito ng ating Raging Foxy. So, looking at the draft composition, makikita natin na more on the dive, front to back, I would say, front to back ang tema dito ng ating Raging Foxies. And for the third pick, or for the second and third pick ng ating Masterpiece Esports, they opted for the Suyu and a Cho. So I would assume that this Cho will be in the side lane. So hindi pa natin alam guys kung ito ba ay magiging gold lane or magiging XP lane. Kasi we have witnessed, I think this is a very, very way back. I think The way Immortal back One MP, chose me to alam ko si vanquish the R7, shadows naglalaro ko that siya sa plague RQ this nun. world. Ginagamit niya yung Cho na to as the XP lane with a concussive blast. So basically tank build Cho na nasa XP, yun yung possible na mangyari dito for the side of Masterpiece Esports. And now, ang pinili dito ng ating Raging Foxes naman is going to be the Phobius. So, looking at the Phobius pick here, all-out brawl ang gusto ng ating Raging Foxes dito. So, laban kung laban talaga kasi alam nila na sobrang unstoppable din talaga, no? Unstoppable ang isang Phobius dahil yun nga, zero cooldown ng kanyang ultimate. So, as nakakapaglapag Sir, what's your command? Time and tide wait for no man, passive niya, nor girl. Poproc niya yung passive niya. The ultimate is already online. And looking at the bans here, ladies and gentlemen, Raging Foxes, nag-double down sila on banning out the gold lane. So they banned out the Beatrix and they banned out the carry, which is, alam naman natin, sobrang lakas ng carry mag-shred ngayon. Isa to sa mga top priority gold lanes din, and nasa strong side gold lane ang isang carry. And now, looking at the bans of Masterpiece Esports, on the other hand, nag-double down naman sila sa jungling side, banning out the Fanny and the Leomord. So, looking at the draft, seems like Raging Foxes, they are very, very certain na yung Cho na to is going to the XP lane, especially with the presence of the Marcel. And now, they call me a hero because I saved my nation from falling apart. Yi Sun-shin, no? Napakaganda ng pick up dito ng ating Raging Foxes. Nasa kanila ngayon ang upper hand when it comes to the vision, with that Mountain Shocker. Talagang kaya nilang makapag-create ng decision whether or not go for it or back away. And now, for the final two picks naman ng Masterpiece Esports, they're still missing their potential gold lane or their potential XP lane and a mid laner. Pwede pa rin naman para sa akin ang pwede pa dito ang Eve. Let's hear from the crowd. Make some noise for yours truly. Especially with that Marcel na may bilog, no? Tignan natin, pero no. They are going for the CC Payback which is time. para sa akin medyo risky. I would say risky for many reasons. Number one, kayang mag-dive ni Kufra and ni Phobius papunta kay Pharsa. Second, wala masyadong DPS ang Masterpiece. So, they are going to play yung all-out brawl na gusto ng Raging Foxes. And we will see pagdating natin sa Land of Dawn. And this is going to be a harit, mga kaibigan. Wala yata tayong mapa ngayon na theme. Wala tayong mapa na theme ngayon, guys. I think this is going to be a standard map lang para sa ating laban ngayon. Harit last pick para sa ating Raging Foxes, mga kaibigan, to add that magic damage sa kanilang pool dahil very physical damage dominant nga rin naman ang kanilang lineup. So looking at the drafts here, ladies and gentlemen, nasa durable side and nasa pick-off side ang ating Masterpiece Esports. Meanwhile naman, looking at the draft of Raging Foxes, sila ngayon ang nasa balanced
side, no? So again, unang serye, unang laban natin mga kaibigan, Masterpiece Esports versus Raging Foxes. Papakilala muna natin ang ating mga players dito. Super JP ang gagamit dito ng Suyu. Super Dosey naman para sa ating CC. Super James ang gagamit ng Marcel. Super Resh naman ang gagamit ng Cho dito. And Hey ang gagamit ng ating Farsign. For the side of Raging Foxes, we have Yo Jess with the Kufra, XZOG with the Harith, Lizzie Machos with the Phobius, and Ayu with the Yisan Shin, and Miyu sa ating team. So eto na mga kaibigan, early aggression coming from the Marcel of Super James. Vivision kagad siya sa may purple buff side, sa may purple buff ng ating Raging Foxes dito. But then, si Boss Jess Wolf ata to mga kaibigan, returning the favor, nagbibigay din siya ng vision dito sa may red, orange buff side naman ng ating Masterpiece Esports. And now, Raging Foxes, silang nasa kalamangan dito when it comes to the waves. No? Mas nakapag-clear sila ng mabilis with this Kimi. So sa ating mid lane naman, we have Mew here poking down Super James, pero may vision din naman si Hey dito sa may bandang gitna. Super Rush, kalahati kanyang buhay dito. Jess nasa kalagitnaan ng Masterpiece. Siya ata may ipit dito, pero mabibigyan ba? Yes, mabibigyan niya. Super JP takes 1. Sabay tamang TP lang si Boss James natin dito mga kaibigan. That's going to be the first blood being taken by Masterpiece Esports. And now, 10 seconds remaining para sa ating unang turtle natin. Let's see kung sino ang may upper hand dito. But judging from the first blood, nasa Masterpiece Esports ang upper hand dito. And now here comes Super JP with the initiation para hindi yan magpo-connect. Same with Jess dito, hindi rin tatama ang kanyang first skill figure out para sa ating team mga kaibigan. And here comes Super JP with the re-engage sa kanyang Suyu dito. Super Dosey ay nandito na rin naman. Tignan natin kung makakontest ko ba ang Raging Foxes natin dito. Mukhang hindi na. And that's going to be Super JP securing the first turtle of the match. Pero meron din naman bawi kaagad. Ayaw makakuha ng isa. Same with the Phobius here, pero meron bawi din naman agad. Super JP dito makakakuha ng isa. And here comes the Phobius na tamang talon-talon na lang. Makakuha kaya siya dito, pero bigla siyang sinipa. Super Resh ay nandito na, pero si Kimi ay nandun, sumalubong sa kanya bigla. And now Super Resh makakapag-out pa naman, pero kalahati yung buhay niya. And now makakapag-farm ng gold plates si XZOG dito. Ang harit natin ay nakalahati yung gold plates ng mid lane tower, which is going to be a great value para sa kanila. 3-4-3 ang ating score, pero nasa kalamangan ang Raging Foxes when it comes to the gold. And now here comes Jess and James, the double J mga kaibigan, na nagkakabisyonan dito sa may purple buff side ng Masterpiece Esports. Let's see kung magkakaroon ba tayo ng initiation dito, pero tamang tipian lang mga kaibigan. Nagbola-bola na si Jess mga kaibigan, pero out na lang din muna kaagad. Wala munang masyado nangyayari ngayon dito, but Ayu, medyo malalim yata siya sa pwesto ng jungle ng Masterpiece, pero makakapag-out din naman kaagad. Punta tayo ngayon dito sa ating top lane. Jess ay nandito, goes for the check bush to figure out kung safe bang dumaan doon. And now here comes Super James na kanila magiging punterya, kalahati buhay ng ating Kufra dito. Here comes the ultimate na picturean mga kaibigan, picture sa bayakap sa ibang likod, pero Jess na palalim yata kanyang pwesto, papipitas mo siya dito, mukhang hindi muna sa ngayon. Piso kulado ang ating Kufra mga kaibigan, pero naglatag yun ng dance floor si XZO mga kaibigan. Si Mew makakuha ng isa, si Harit merong isa din, Ayu merong isa, tag-isa bawat isa mga kaibigan. Tatlo ang mawawala for the side of Masterpiece Esports, and that's very crucial dahil lalabas na ikalawang turtle natin dito. Super JP tries to go on Mew, pero hindi yun sasapat, nakapag-out din naman kagad
low HP ang ating pili dito. Delikado ang kanyang buhay. Pero makaka-secure ng turtle doon is going to be Raging Foxy. Si Ayo naman na makakakuha ng ngayon. Punta tayo sa may bandang baba. Nagkakasabayan lang ang ating dalawang XP lane, mga kaibigan. Sobrang spam, no? Spam kung spam ang ating mga XP laners dito. And now here comes Jess. Papunta siya dito ngayon sa ating bottom lane side, pero sa may bandang gitna makakuha si Hay ng isa. Pero sa ating bottom lane jungle, here comes the Mountain Shocker na gagamitin ni Ayu, pero siya ay naipit, mga kaibigan. Naglapag na ng bilog si Super James dito, at yun ay sasapat na. Ayu goes down, naiwan na rin sa gitna. Dito si Jess at si Super Dose ang makakakuha ng isa, pero sa may bandang taas naman Exio G nakakapag-push na doon unti-unti. Ngayon punta tayo dito sa ating bottom lane. Kukornerin ata nila yung Phoebus dito, mga kaibigan. Yun ang Super JT and Super Dose, the Super Duo in the bottom lane. Pero tamang talon-talon lang dito ang ating Phoebus, mga kaibigan. Nag-rocket ng ating Hini, pero hindi yan sasapat. No initiations just yet. 76 ang ating score. Nasa kalamangan ang wala, no? Wala po nakakalamang sa gold ngayon dahil tablahan lang, mga kaibigan. And now sa ating bottom lane, mukhang yun na naman ang kanilang magiging punteriya. Here comes the Phoebus and it's about to go down. Makakapitas ng isa Masterpiece Esports dito, pero mukhang may bawi din naman agad. Here comes Raging Foxy sa may bandang gitna, at ngayon mukhang mapapaligiran na sila. Here comes Super JP with the initiation, samahan pa ng CC na nag-yo-yo-yo sa may bandang gilid. Here comes the third turtle na mag-i-spawn. Tignan natin kung sino makakakuha nun. And that's going to be a poke down sa ating mid lane. Wala pa namang nag-initiate ng ating third turtle last of the moment. Pero medyo delikado ang HP dito ng ating Raging Foxys. Pero mukhang sila ang magbibigta ng third turtle natin dito. Here comes Jess na mag-miss sa kanyang first kill, mga kaibigan. Pero si Super JP ang makakuha na ikatlong turtle natin doon. And now, here comes the clash, mga kaibigan. Nagdapag ng dance floor dito yung ating Harris, pero hindi yun sasapat pa. Ginamit lang yun defensively. Pero Jess dito, napalalim yata, mga kaibigan, at siya mapipita certainly. That's going to be the show helping them take down the Kufra. At mukha nasa masterpiece na ang kalamangan ngayon, ladies and gentlemen. Sila makakuha ng ikatlong turtle na yon. At mukhang kalmado na muna ang ating battlefield, ladies and gentlemen. Again, wala tayong map feature ngayon, guys. So we're using a standard map. Pero sa ating top lane naman, nagkaka-poke down lang din. 3v2 ang ating labanan dito. Super Resh, on the way na rin siya. On the way na ako, papunta na sa'yo. Here comes the flicker, mga kaibigan. And that's going to be the Harris being taken out. Pero mabibigyan din naman kagad. Merong bawi ang Raging Foxys natin dito. Super Resh goes down. Pero Super JP may bawi agad. Pumasok sa tower, mga kaibigan, para lang makakuha ng isang kill. Pero sa may bandang baba ay nagkakasabayang pagbigkas ulit ang ating dalawang XP laners. Here comes Ayu with a Mountain Shocker. Sasabat pa rin ba yun? That's going to be the vengeance na gagamitin niya dito. Sabay retribution na din. That's going to be a lot of resources used. Pero merong bawi sa may bandang taas. Super JP takes the tower down. Pero Ayu takes the tower down also sa ating bandang baba. And now, on a chill mode ang ating mga koponan. Here comes Jess na may ipit yata sa bandang gitna. Pinipicture-picturean lang siya dito ni Super James. And now, mukhang magkakaroon tayo ng malakihang clash. Tignan natin kung sino mag-initiate na una. Nagkakapanaan dito si Ayu at Super JP, mga kaibigan. Naglapad na ng dance floor at pinicturan ang madlang people. Here comes Raging Foxys. Tumatalon-talon pa rin ng Phoebus sila dito. Super JP makakuha ng isa. It's going to be the Kiwi falling down. Pero merong bawi din naman agad. Si Super Resh ang kanyang magiging punteriya. Isunod pa si Super JP na siya'y tutumba na. And now XDG makakuha sila ng isa. Super James dito na palalim yata yung pwesto niya. Sabay flicker out na lang para makaligtas siya. And that's going to be Super Dose na tatanggalin yung Kufra ng kabila. And now si Hay ay nandito pa. At yon ang nagbibigay damage sa kanila. 15-10 ang ating score, mga kaibigan. Nasa kalamangan ng Masterpiece Esports sa gold ng 1,000
Pero kung titignan natin yung mapa, mas nakakapag-push ang ating Raging Foxes dito, which shows that this is going to be a very very close match mga kaibigan. Sa sobrang init ng laban na yon, ang unang Lord natin ay nag-spawn na pala. Nag-aantay na lang siya dito, pero sa sobrang init ng mga laban mga kaibigan, nagstay sila doon sa may bandang taas, clash after clash. And now let's see kung sino ang makakakuha ng unang Lord na to. Super JP, tamang pana lang sa may bandang gitna. And now, here comes Master PC Sports with the initiation, pero hindi mo na magko-commit as of the moment. Ayaw muna nila ng commitment mga kaibigan. And now here comes Raging Foxes na bumivision dito sa may bandang gitna, sa may way of the dragon towards Jess. Kufra natin dito ay mawawala, which this is going to be a very tough fight. Pero mag-miss doon ang ultimate ni Super James, ladies and gentlemen. And now here comes XZOG with the pokes. Same with Super JP, pero mukhang Lord na kanilang punteriya dito. Almost kalahati ang buhay ng Lord natin dito. Kumpleto, Recados ang ating Master PC Sports. Meanwhile, bawas ng isa ang ating Raging Foxy. Super Rush dito, looking for a target. Kailangan mag-iingat dito ng ating Raging Foxy, and that's going to be Ayu na kanya magiging punteriya, pero hindi yun sasapat pa kahit mag-way of the dragon sa may flicker ka pa dyan, makakapag-out pa rin siya. Pero this is going to be crucial, which gives Master Peace Esports a space dito, pero mo mabibigyan din naman agad. Phobos na dito, piso tulado mga kaibigan, pero makakapag-out pa rin naman. And now Super James ngayon ang magiging punteriya ng ating Raging Foxes. Tignan natin kung sasapat pa rin ba yun. Oh Lord, na lang muna kanya magiging punteriya, pero XDOG naglapag na ng kanyang dashboard dito mga kaibigan. Super Dose ay mawawala sa ating mapa, and that's going to be new na makakuha ng isa. Super James ang mawawala sa ating mapa. Double kill para sa ating Haris mga kaibigan, pero si Ayu pa rin na makakuha ng unang Lord ng ating laban. Here comes Super JP running low mga kaibigan, pero in-order na siya dito ng ating Kufra. And now sa mid lane nating banda, tamang push na lang dito si Mew at ang ating Phobius dahil napakahaba ng IGN niya. And let's go to the first tower down sa mid lane for the side of Raging Foxes. And now, looks like nasa kanila na kalabangan ngayon despite na nabebahin sila when it comes to the kills, pero going in pa rin. Napalalim yata si Jess doon mga kaibigan. That's going to be Hey with a Farsa na makakuha ng isa. Sabi nyo dito, Hey, masyado ka malalim yata. And that's going to be 17-14 ang score natin dito. Tignan natin kung i-go pa nila to without their tank. That's going to be Ayu. That's going to fall down. And now here comes the Phobius jumping in, pero masisipa siya dito ni Super Resh mga kaibigan, pero mukhang meron naman siyang bawi. Super James falling low, pero makapag-flicker out din naman kagad. Pero sa ating bottom lane, mukhang makakadamage ng bahagya yung unang Lord dito sa may bandang baba, pero hindi yun sasapat pa dahil ang tore ng Master Peace Esports ay tumatayo pa naman. And now 18-14 ang ating score mga kaibigan, pero in terms of gold, nasa kalamangan ng 1,000 ang ating Raging Foxes. At ngayon mukhang kalmada na naman ang ating battlefield. Mas marami na nabasag na tower dito ang Raging Foxes compared to Master PC Esports mga kaibigan, but I can confidently say that this is still anyone's game. Medyo lumalalim na rin sa mapa ang ating Raging Foxes dito mga kaibigan, pero Jess, kailangan niya maging maingat dito dahil ilang beses siya nabibigyan ng pick-offs dahil medyo nag-overextend ang kanyang pwesto. And here comes Master Peace Esports, naglagay na ng ultimate dito ang ating CC towards the Kufra, which is very crucial, a crucial resource, no? So now Raging Foxes have the idea na walang tali si Super Dose dito mga kaibigan, and now Super JP mukhang siya i-cornerin dito sa bandang gitna and mapupush away din naman kagad. And now lumiliit na yung mapa ng Masterpiece dito, pero tignan sa may bandang ibaba, that's going to be Super James na mapipitas dito. May bawi rin naman sa may bandang itaas. Super Resh, tamang trabaho lang. Ayu falling low. Here comes Super Dose na pinupunteriya ng ating Phobius dito, pero Resh, Super Resh mga kaibigan sa may bandang taas. Pakitignan yung show natin dito. Tignan natin kung ma-GG push niya ba. Pero napakaganda na ginawa ni Super Resh doon. Pero sa may bandang base mga kaibigan, meron din naman bawi ang ating Raging Foxes mga kaibigan, at sila ang makakasecure ng unang game sa seryeng ito. Agawan sa push mga kaibigan. Napakaganda ng ginawa ni Super Resh doon, pero hindi yon sumapat pa. And that's going to be Raging Foxes na makakakuha ng unang panalo. 13 minutes, 57 seconds ang ating naging laban.
ang MVP ng ating laban na yon, none other than the king of the dance floor, XZOG, gamit ang kanyang Harith with a 615 KDA. Siya ang nag-dominate sa ating gold lane and throughout the game. 17-18 ang ating naging score, mga kaibigan. 17 para sa Raging Foxes at 18 para sa Masterpiece Esports. And now, that's going to be game number 1 of our series number 1. Grabe. Feeling ko, kanina ko ba napapansin, guys, kaso sobrang init talaga ng laban. Mainit talaga yung laban. Pero kanina ko pa napapansin to. Shoutouts to MNL48 line. Feeling ko siya talaga yung naging dahilan. Siya yung buff na kinakailangan, no? Siya yung kinakailangan na buff ng ating Raging Foxes dito as they secure that first game of the series. Oh my goodness, ladies and gentlemen. So, But the creation grabe. of two different Grabe homes. pinakita nila. That's our Wala akong perspective. hindi naman sa wala akong kailangang i-analyze doon, no. Pero sige, let's break it down ng paunti-unti, no. So early game, para nagmi-mirror lang yung roamers natin. So Jess and James lang sila, nag-vision, nagpo-provide ng pokes here and there. But the first turtle, doon pa lang mainit na siya. Kasi the first turtle is 50-50. 50-50 yung first turtle. Hindi natin alam kung sino yung makakakuha. Hindi natin alam sino makakuha doon. But going to the second turtle, third turtle, hindi pa din siya yung dictating factor. Pero may mga times na naging dictating factor siya. Tulad nung nakuha ng Masterpiece yung final turtle. We all thought, or even me myself, akala ko nasa Masterpiece na yung kalamangan. Kasi nasa kanila na yung sila nakakapitas, they secured the gold bounty, the XP bounty, the shields, but still yung scaling factor ng Raging Foxes is way better than the scaling factor of Masterpiece Esports. And this is the benefit of having a standard gold lane in the gold lane. So, di ko alam kung nasa experiment phase ba yung ating Masterpiece Esports, no? Kasi feeling ko yun yung pinaka naging downside nila. Yes, they do have the Suyu to deal out the damage, but then they don't have someone to back it up. Yes, you have Super Resh na sobrang taas ng game sense, na wala na rin sa isip ko na pwede siyang mag-segue doon. Pero, it's not enough. Wala silang backline Wala silang backline damage dealer aside from Hey, which is good, pero hindi kasi DPS Hindi heavy DPS Hindi heavy DPS ang isang Pharsa. And it's more on the burst. So, wala nang paligoy-ligoy pa. Game number 2, series number 1, mga kaibigan. Welcome Crowned by heaven's mandate, my legacy shall endure. For today, same ban pa rin tayo dito, pero blue side na ang ating Raging Foxy. Sila ang first pick ngayon. And red side naman ang ating Masterpiece Esports. And now, They call me a hero because I saved my nation from falling banning apart. out the Zetian. Okay, so ayaw nila ng global presence. And Masterpiece Esports answered, ayaw na din namin. Ayaw na din nila ng global presence. They ban out the Yisung Shin. But Butterflies born by thy wish, they doubled down. guided by They lantern's doubled down in light. the mid lane, banning out the Zokshin. So ayaw nila ng... I assume they're going to pick something like an assassin dito. So See they're going value to in prevent me? the early game. Ayaw nila ng... See value in me? na You kalaban. should. May Novaria pa akong global. Yes, Novaria and Moscow. Pero yung direct global kasi talaga, pag sinabi natin direct global presence talaga, Yison Shin and Zetian talaga yung top tier kasi kita mo talaga lahat kahit tumama man o hindi. So yun, still back to the draft. Pretty standard pa rin naman. They Masterpiece banned out the
banned out the Fred rin. So, ayaw nila ng utility jungle talaga. Ayaw nila ng makunat. Ayaw nila ng elongated team fights. But then, for the side of Raging Foxes dito, triple down, mga kaibigan. Triple down sa ating, mage. That's going to be the Farsa being taken out with respect to Hay. Nakita rin naman kasi natin on the game number 1, throughout early game to So yun, again, Super Lesh naman, kahit saang hero mo siya ilagay, para sa akin, he's on the strong side gold lane. So, siguro naman kaya niyang i-utilize itong Granger na to. And to answer back naman, no, yung ating Raging Foxes naman, because Masterpiece Esports secured the Sora, they secured the Valentina. O Valentina, for sure itong Valentina na to is mapupunta sa ating XP lane to go one-on-one with the Sora. And then, they picked up something na bihira na lang natin makita sa mga tournaments. And that's going to be the Selena, ladies and gentlemen. And what's good with the Selena is that it's a flex pick. Flex pick siya kasi it could be in the mid lane and it could be in the roam. The Valentina is also a flex pick. It could be in the XP or it could be in the mid. So, malalaman talaga natin yung timpla ng Raging Foxes kapag pumasok na tayo sa second picking phase natin. But for Masterpiece Esports, ang nag-third pick sa kanila, it's going to be the Gatot Kacha. So, what could I say? Isa to sa mga signatures ni Super James talaga. So, why not use it? And looking at the bans here, mga kaibigan, napakaganda ng pagkakabasa ng Raging Foxes dito. So, wala pang jungle si Masterpiece. I've been waiting. They ban out the Obsidia. And they ban out the Obsidia. And then Raging Foxes immediately answered with a Joy. And eto na, welcome to the draft mga kaibigan. Bumalik na ating drafting. So yun, since ang Obsidia, it counters out dashes, Raging Foxes assumed that Joy is about to get picked. Which is napakagandang read coming from Raging Foxes kasi nabasa kagad nila yon. But then, nag-double down again yung mga teams natin dito. Masterpiece Esports, nag-double down sila with the gold lanes, banning out the carry as well kasi yun nga, pang shred ang carry talaga. And nag-double down din naman sa jungle, no, yung ating Raging Foxes, banning out the Joy and the Harley. Looking at the draft, ayaw ng Raging Foxes sa magic damage. Ayaw nila dun. Ayaw nila makatapat ng isang magic burst, ng isang magic utility. Kasi, tulad ng sabi ko kanina guys, habang nagdi-discuss tayo kanina, halos doon na umiikot yung weapon. Kapag yung mid laner mo is nasa AoE, crowd control, nasa utility side, makikerry nyo yung laro. Like, masaspam nyo yung laro. Di ba sa masaspam yung laro? Pero parang, makapag-spam kayo ng skills, kumbaga. So, yun. And for the final pick, final 2 picks ng ating Raging Foxes, another global presence na indirect global presence mga kaibigan, Chip, na nagte-teleport lang kung saan-saan. And now for the final pick then, they're still missing something. So now guys, we are very certain na XP itong Valentina na ito and that they're looking for a gold lane. Moscow could be a great touch, but no, they're going for the gold. So, ayaw nila ng scaling ngayon. So, isa-scale na lang nila dito for Raging Foxes ha. For Raging Foxes, they are going to scale up IU. Siya yung pinaka magiging main carry dito. So, which is good. On the good side siya kasi pwede talagang to follow na lang din yung help dito ng the rest of the lineup ng Raging Foxes. And for the side of Masterpiece Esports naman, they are going to scale, I would assume, 3 heroes. They will scale up the mid lane, lalo na to, Kimi ang kanilang kinuha dito. They would scale using that, and they need to scale Leomord and Granger also.
Kasi once na mag-scale ang isang Kimi, unstoppable. Once mag-scale ang isang Granger, unstoppable din. But here's one thing. Kailangan hindi gap yung Leomord. Para sa akin, it's a hard time going back or getting back to the game kapag yung Leomord is hindi niya nakuha yung kanyang jungle path, yung kanyang jungle pattern. Mahirap yun. So again, let's look at the lineups. Mew ang gagamit dito ng Selena, Xzio G sa ating Brody, Lizzie Machos pala sa ating Valentina, Jess para sa ating Chip, Ayu sa ating Suyu, and for Masterpiece naman, we have Super JP with the Leomord, Super James Sagat at Katcha, Super Resh with the Granger, Hey para sa ating Kimi, and Super Dose with the Sora. So match point ang ating Raging Foxes dito, mga kaibigan. Let's see kung paano magiging timpla dito. But looking at the mid lane, no, Mew decided to go for the lane first. Nag-lane si Mew instead of leashing Ayu dito. So I assume they are going for an aggressive early game. So gusto agad ni Mew makuha yung level 2 niya dito para makapag-spam siya ng Abyssal Arrow. And now looks like Masterpiece Esports going aggressive. 30% HP kaagad na natitira dito para sa side ni Jess. And now sa Little Wanderer naman tayo. Tamang spam lang. Here comes the Abyssal Arrow that won't connect as of the moment. Pero Ayu pa din ang makakuha ng Little Wanderer natin doon. Here comes the initiation as well. Napakagandang connection. Eto, nakita ngayon, on that first blood pa lang, makikita na natin kung ano yung plano ng Raging Foxes. They are going to layer crowd control. Diba? Nakita natin na tumama yung arrow, then nag-stun ulit si Ayu dito. And now sa ating mid lane naman, kamustahan lang yung ating dalawang roamers, nagkakatipihan mga kaibigan. Nagkakatipihan, typical kamustahan. Para sa ating top lane naman, medyo lay low lang, no? Pero delikado ang ating Valentina dito. Kasi, yun nga, mas squishy ang Valentina. Pero here comes the backdoor coming from Jess. Pero nagtawag na ng motor mga kaibigan. Let's going to be Super J. Pinawakuha na isa. Pero tama si Super J dito. At siya matatamaan ng Abyssal Arrow na may kasama ang Abyssal Trap. Pero hindi mo na sila magto-commit doon dahil wala yung jungler sa kanila. At yung jungler ay nag-i-invade sa may bandang ibaba. And now here comes the first turtle. At mukhang Masterpiece Esports ang magdidikta ng ating unang turtle. Pero Ayu ay nandito na rin naman. Pero binagahan ng apoy ni Ayu mga kaibigan. Super JP ang makakuha ng ating unang turtle dito. Here comes the Abyssal Arrow once again. Pero Super Dose dito ay level 4 na. Kailangan nila mag-ingat dito. Same sa Valentina naman natin, mayroon na rin siyang ultimate dito na kanyang kinuha. Pero Ayu, napalalim yata ang kanyang pwesto rito. Katapat niya si Super Resh. Nasalo niya lahat ng missile na binabato dito ng ating Granger. Here comes Super James. Siya matatamaan ng Abyssal Arrow. Here comes the initiation once again. Pero napaganda setup out from the TV mga kaibigan. Xzio G falling low. Pero makapag-out pa rin naman ang kanyang Brody dito. Sa may flicker in nga lang. Coming from the Granger. Makakuha siya ng isa with that basic attack. And now Ayu falling low. Nagtawag na ng motor mga kaibigan. And that's going to be double kill para sa ating Kimi. Napakaganda. Ito yung sinasabi natin na kailangan mag-scale ng Kimi, kailangan mag-scale ng Leomord. And looking at the stats ngayon, mukhang nag-scale na ng maganda itong Kimi nila, mga kaibigan. And now, going to the top lane naman. Tamang chill lang din yung mga XP laners natin dito. Again, Valentina versus Sora to. And now sa mid lane naman natin, tamang tipihan lang talaga mga kaibigan, pero napaganda ng bait na ginagawa ni Super James dito. Tinotont nila yung Raging Foxes na i-go siya para makapagbato ng second skill dito yung ating Kimi. And now sa ating jungle side naman, sa may river, tamang vision lang and tamang tipi-tipi lang para mataunt once again. 4-5 ang ating score pala in the 3-minute mark. Grabe guys, 3 minutes pa lang. Pero ang total kill count natin ay nasa 9 na. As in, sobrang bilis. Sobrang dami kaagad. And now, nagkukumpulan na sila dito sa may bottom riverside.
dahil lalabas na unang turtle natin, pero Ayu dito going aggressive, pero siya lang mag-isa doon. Here comes the motor, mga kaibigan, at dito na rin naman yung Sora natin. I think it's the Valentina actually, pero sila pa rin ang mabibigyan. DOG dito, makakabasag ng isa sa may bandang baba, pero Raging Foxes, mahuhugos yata sila. Super Rush with a triple kill. At mukhang ibibigay na nila yung second turtle dito. Second turtle secured by Masterpiece Esports once again. Sila nasa kalabangan ngayon. 4-9 ng ating score. 1,000 ang kanilang kalamangan when it comes to the gold. Pero sa ating bottom lane naman, here comes Jess na magpupoke dito kay Super James. And that's going to be 5 minutes na. So wala nang gold plates, no? Wala nang gold plates, mga kaibigan. Again, 4-9 ng ating score. Mataas talaga ang kill count natin dito, ladies and gentlemen. At mukhang sa top lane sila gagawa ng play ngayon. Super JP nagabang. And here comes the Valentina. Makukuha niya yung ultimate ng Sora dito. Super JP with the pokes. Pero sa may bandang gitna, that's going to be Super James na atakihin dito ng ating Selena and ng ating Chip. But now, mukhang kalmado muna ang battlefield natin. Once again, wala munang initiations whatsoever. Here comes Jess providing vision, pero mukhang mabibigyan siya dito. Here comes the Abyssal Arrow, pero hindi yan magkoconnect. Here comes Super JP with the poke alongside Super James. Nagtawag na ng motor, mga kaibigan. Nagbook na ng motor, mga kaibigan, and that's going to be Super Rush. Unstoppable siya dito. Like what I said, siya ay nasa strong side gold lane. No, 4-10 ang ating score, pero may araw na tatama, pero may taunt din namang kapalit, sinalubong ni Super James, and that's going to be another takedown. That's going to be another takedown for the side of Masterpiece Esports. Medyo nahihirapan na pumusyon ang ating Raging Foxes dito, pero merong bawi din naman agad. Ayu makaka-stun dito ng isa, pero out muna kaagad. Nice stun coming from XCOG, at may bawi din naman sila, kaso kay Jess napunta yung kill. And now third turtle na, mga kaibigan. Ito na ang potensyal na mag-ibig na talaga ng ating laro. 5-11 ang ating score, 2K ang kalamangan ng Masterpiece Esports. Pero looking at that, yes lamang sila sa kill, yes lamang sila sa gold, pero hindi pa sila nakakabasag dito ng tower kahit isa. Meanwhile, Raging Foxes naman, nakabasag na sila dito ng isa sa may bottom lane. So again, it's still anybody's game, di ba? And that's going to be Abyssal Arrow na tatama sa may bandang gitna. Tatamaan yung ating Kimi dito, pero malayo-layo yung kanyang pagkakasipat doon. Pero sa ating top lane naman, 1v2 ang ating eksena dito, pero makakapag-out din naman kaagad. At meron din naman nangyayari dito sa may bandang gitna. Ito na yung rocket ship na binato ng ating Kimi sa may pinana ni Ayu sa may bandang gitna. And now, James and Jess, kamustahan portion ulit dito sa ating river. Pero Super JP with the pokes. Siya ay mukhang mag-go, pero out na daw muna. Disengage muna saglit. Tamang dash out lang. Tignan natin ngayon dito kung sino ang unang mag-go, at mukhang meron na tayong contender, meron tayong candidate sa kung sinong unang mag-go, at go nagpalitan na ng sino, mga kaibigan. Here comes the Valentina na nagdikta bilang Sora, pero yung tunay na Sora ay nandito na rin naman, at yung Valentina na iwan sa may gitna, godlike na para sa ating Granger, mga kaibigan, at andun siya sa may bandang baba, pero makakakuha siya ng isa. Si Ayu ang kanyang matatanggal sa ating mapa. 5-14 ang score natin dito. Nasa kalamangan pa rin ng Masterpiece Esports, pero yung pana ay tumama. Napakadami yung pana dito ng Raging Foxes, mga kaibigan, pero tamang balik lang din naman, sabi dito ng Masterpiece Esports. Binabalik lang nila yung favor, no? And that's going to be 5 seconds remaining para sa ating unang Lord natin. Pero sa may bandang baba, here comes a 1v2 situation. Torn apart memory, mga kaibigan, para sa ating Brody. Clean initiation alongside that Selena. And now here comes Jess poking on Super Dose.
Pero nag-rocket ship na rin dito. Nag-starship na yung ating team, mga kaibigan. Pero hindi tatama yung pana ni Mew dito. Pero despite the lead, mga kaibigan, no? Nasa Raging Foxes ngayon ang control sa ating Lord. Tignan natin sino makakuha nito. Out of the Guardian para sa ating Gagan Tata. Pero hindi sasapat yun. Nandito rin Sora, mga kaibigan. Weather lang. Tignan natin dalawang Sora dito. Nagtatagpo sa ating langit. Circle Super 12 na makakuha ng isa. Pero si Ayu merong bawi. Pero meron din naman bawi si Super Rush dito. Siya na ay legendary. And now, magkakapanaan. Star Wars versus Naruto ang ating laban dito. Stormtrooper versus Sasuke. Sobrang lupit ng collab ng Mobile Legends kung sino-sino nang naglalaban dito. And now, here comes the Granger. Pero hindi yun sasapat pa. Hindi rin sasapat ang firepower ngayon ng Raging Foxes. Kahit na na-secure nila yung unang Lord na yon, hindi yun sasapat pa dahil again, they don't have their DPS, no, alongside that Lord lane kung saan naglakad yung ating Lord. And now, Ayu dito, napalalim yata ang kanyang pwesto. Hinahabol siya ni Super James dito. Gatot Kacha, hinahabol si Sasuke, mga kaibigan. Hinahanap ka na daw. Ba't ka daw tumatakbo? And now, sa ating mid lane naman, ano lang pala guys, it's all part of the plan. Ginawa yon para makapag-push sila sa iwandang gitna. Pero weather lang, mga kaibigan. Dalawang ulap ay nagpasiklab. Sumusuntok-suntok mula sa langit, mga kaibigan. Pero meron pa na natatama pa. Legendary para sa ating Granger, mga kaibigan. Pero hindi nasasapat pa. Double kill na para sa kanya. Si Valentina ay mawawala. And now, Super JP, siya ay mag-i-invade dito at mukhang nasa kanila na naman ang kalabangan. Pero si Sasuke, meron siyang mission dun sa may bandang baba at makakabasag siya ng isa. At ngayon, depensang matindi ang ating Raging Foxes dito. Legendary na talaga si Super Res. Unstoppable na siya dito as of this moment. Pero meron din namang bawi kaagad na kuryente yung nagmomotor, mga kaibigan. Let's go into the Super JP that goes down. 9-20 yung ating score. Napakalaki ng margin, I would say, ladies and gentlemen. So, looking at the kill count, looking at the gold, significant na yung lead talaga ng Masterpiece Esports. Pero kung titignan natin, talagang lumalaban pa rin. Pero si Jess ay mag-isa lang doon. Hindi yun sasapat na initiation. Here comes the arrow. Ladies and gentlemen. Pero sa may bandang taas, ito na yung dalawang Sora. Nagkakasagupaan. Pero Super 12 ata dito. Medyo dehado pa. Pero sa ating bandang gitna, mga katama ng pana, Super Rush ang kanila magiging punteriya. Pero hindi mo na sila mag-go pa. Sa may bandang taas talagang hindi pa sila tumitigil. Ulap to ulap pa rin talaga. Pero eto na, hinahabol na nang nagmomotor si Sasuke. Meron na palang motor sa Konoha ngayon, Ducati pa. And now, tamang susano lang muna siya dito. Lito Wanderer ang kanyang pinunteriya, mga kaibigan. Medyo delikado ang pwestuhan dito ng ating Raging Foxes. Eto na, Super 12 going in. Pero hindi muna sasapat yun. 12 minutes 30 seconds into the game. Pero si Jess ay mabibigyan sa may bandang gitna. That's going to be very crucial dahil ang Lord ay nag-spawn na. Second Lord to ng ating laban ngayon. Here comes Ayu na nagbabantay. Kalahati buhay ng Lord dito. Tignan natin kung mag-go pa ba niya. Here comes the Valentina na nag-act bilang Sora. Tignan natin sino makakakuha. Super JP pa rin talaga na sa kanya huling halakha. And that's going to be Super Rush na makakakuha ng isa. Valentina ay mawawala sa mapa. And that's very crucial talaga. Very crucial talaga yung pagkawala ni Jess. Sobrang hirap nun kasi yun talaga yung pinaka magda-dive in sa kanila aside from the Valentina, no, na kumuha ng Sora Ultimate. Very unfortunate lang din kasi hindi na bibigyan agad ng follow-up si Valentina whenever na ginagamit yung cloud form ng Sora dito. Which is very unfortunate lang. Pero very unfortunate din yata yung pwede nangyari kay Ayu dito sa ibang gitna. Siya na corner na, mga kaibigan. Tingnan natin sa tapak. Pero mukhang hindi na. That's going to be the Sugi being taken out. At ngayon naman dito sa ibang gitna si Super J sa kanilang punterya. Binuhos na't lahat. Tingnan natin kung sasapat ba. Torn apart memory yan. Tatapos sa kanya. Killing spree para sa ating Brody, ladies and gentlemen. Pero yung Lord ngayon ay mukhang natitas na nila. Na-clear out na kagad nila yung Lord na yon. And now, back to the standard ball game.
eto dahil mahaba ang ating laban ngayon, I think deserve natin ng item check dito kung ano na ba ang sitwasyon. Pero mukhang ito na ang sitwasyon mga kaibigan, that's going to be best na medyo a little bit of miscommunication, no? Little bit of miscommunication from the side of Raging Foxes daw. Napalalim yata ang kanyang pwesto. And with that, let's have a quick item check muna mga kaibigan. Naka Sky Piercer na dito, no? Naka Sky Piercer na yung ating Suyu. And siya lang ang namumugod-tangin ng Sky Piercer dito sa ating laban. The rest of the players naman ay lock item na. Lalo na tong Granger natin. Nasa kanya ang pinakamataas na gold, 13,000 gold para sa ating Granger dito. Sa Granger pa lang yun guys, yung 13k na yun. Sa Granger pa lang. At mukhang eto na, may initiation na naman. Nagtawag na ng motor mga kaibigan. Super JP with a pokes, pero sa may bandang baba meron sagupaan doon. Sora versus Sasuke kasi sumama yung Granger bigla. Ayu takes one down, pero here comes Jess na nasa likod. Huli ka Balbon. Hinabol talaga si Super Resh dito, pero si Super JP ay nandito na rin naman. Tamang backup lang. Literal. 27 seconds para sa ikatlong Lord ng ating laban. Tignan natin kung nasa akin pa ba ang sumpa ng game number 3 o wala na. Dikit pa rin ang ating laban kahit na malaki ang pagitan ng Masterpiece kung usapang kalamangan. Nasa kanila talaga ang kalamangan ngayon. 25 kills on their hands. Here comes the arrow na magko-connect with Super James, and now Super James feeling ko nag-aabang siya dito ng kanyang AOG. And now here comes Jess na makakabasag ng isa at siya rin ang unang mawawala. Super JP, andito na yung motor niya. Super James na kondisyon, yun yung kasama niya. Ito yung angkas niya na bumaba na muna. And here comes Masterpiece Esports. Napakasakit na ng kanilang damage. But here comes the Valentina mga kaibigan. Pero Kimi ang kanyang makukuha doon. And now, third Lord na, kalahati ang buhay dito. Super JP, nasa kanya na yata ang pabor. That's going to be Masterpiece Esports taking the Lord. Pero mukhang out muna sa ngayon. Pero XDOD, merong bawi sa may bandang likod. Legendary na rin yung ating Granger dito. Tuloy-tuloy na talaga para sa kanya. Pero makakapag-out dito ba yung Brody natin dito? And that's going to be a double kill para sa kanya. And that's going to be, again, the Lord for Masterpiece Esports. Sa kanya na naman mapupunta mga kaibigan, pero Super Resh, siya ay nabigyan na ngayon. That's going to be a shutdown. This could be the turnaround na hinahanap ng Raging Foxes mga kaibigan, and that's going to be a monster kill. Xzio G, siya ang nagdadala ng dinadala ngayon ng Raging Foxes sa ginagawa niya ngayon. Sobrang intense ng laban guys, nauutal na ako. Pero ngayon, despite the kalamangan, English yun guys, despite the kalamangan, lamang ang Masterpiece sa kills, kitang-kita, 27 to 15, but look at the gold. The gold is now tied. So this means, item-wise, halos pare-parehas na ng items to. And with that situation, nasa kalamangan ang Raging Foxes ngayon, and here comes Super JP na nagtawag na ng kanyang motor. Pero wala munang i-go sa ngayon. Tamang pokes lang muna. Pero Jess naman ngayon, siya ang tumitipi sa harap ng Masterpiece Esports. Pero Masterpiece Esports, do remind na sa kanila pa rin ang kalamangan when it comes to the item. Pero AOG, hindi nasasapat pa. Here comes the portal na nilabag na. Super James muna ngayon ang kanilang magiging punteriya. Pero kailangan nila mag-ingat dahil dikit-dikit sila. Super Jose, ay nandito na. Dito sa setup na gagawin nila. Super James makakuha ng isa. Double kill pa para sa kanya. Pero yung Valentina, meron bawi din naman ng isa. Here comes XDOG na nagdala ng team fight kanina, and that's going to be triple kill para sa ating Ranger mga kaibigan. Pero yung Brody natin dito ay godlike na rin naman. Gold to gold ang ating labanan. Ang pana ay tatama. That's going to be immortality down for Super Rush mga kaibigan. Pero go pa ba nila? Immortality yung Brody dito. Here comes the arrow once again. Pero hindi natatama yun ngayon. 2v2 ang laban natin ngayon. Kimi, Granger, and the Selena Brody ang ating tapatan ngayon. 18 to 30 yung ating score. Tabla pa rin ang gold natin mga kaibigan, pero mas marami nang nabasag na tore dito ang Raging Foxes. 6 na tore ang kanilang mababawas. Meanwhile,
for the side of Masterpiece Esports, 5 pa lang ang kanilang nababasag dito. 19 minutes na ang laban natin mga kaibigan. Ayaw magpatalo ng ating dalawang kupunan. And now, 15 seconds na lang natitira para sa ika-4. Yes po, ika-4 na Lord ng ating laban. Pero mukhang Masterpiece pa rin ang unang nakapwesto dito. Super Dose yung kalang nilinis ng Teria. And now, Super J na matatagpuan na ni Jess. Here comes the Lord once again. Tignan natin sino makakuha nito. At mukhang Raging Foxes na ang nagdidikta nito. Here comes the Abyss Alaro once again. Pero Mew, medyo delikado ang kanyang pwesto doon dahil isang pump lang ni Super J sa isasapat na yon. Here comes Raging Foxes. Sila nagsisimula nito pero Super Dose ang matatamaan ng pana dito mga kaibigan. And here comes the Cloud Form Ultimate. Pero tama pa rin yung ultimate yung first and second ng ating Selena mga kaibigan. Let's go into the XDOD na parang kasalalim yata yung kanyang pwesto. Si Kay mawawala dito. Here comes the Sora na gamit ng ating Valentina. Ayaw makakakuha dito ng isa. Pero yung araw ay hindi natatama pa. Igugo pa to ng Raging Foxes mga kaibigan. Tatlo ang wala sa side ng Masterpiece. Tignan natin kung ito ba ang comeback na hinahanap nila. 21-30 ang ating 21-30 ang ating score mga kaibigan. And now, let's see kung ito na ba yung comeback na hinahanap nila. Low ang minions dito mga kaibigan. Super JP nagtawag na ng kanyang motor. Tignan natin kung i-go pa ba nila to. Pero merong minions na paparating sa may bandang gitna ngayon. Tignan natin kung sasapat pa ba yun. Super Rush kalahating buhay niya dito ngayon. Pero makakabasag ata sa may bandang gitna si Ayo dito. Here comes the Abyss Alaro once again. Pero si Sasuke na palalim yata. Hindi na kono ayan. At mukhang ito na yung comeback na hinahanap nila. That's going to be Raging Foxes sweeping Masterpiece Esports 2-0. Grabe ang line buff mga kaibigan. Iyon ang masasabi ko. Again, same scenario tulad kanina. Akala natin nasa Masterpiece na yung kalamangan. Kasi nakita rin natin kanina, first turtle, second up to third turtle, nasa Masterpiece lahat. Ang laki ng gap sa kill. As in, nasa 2 digits na si nasa 2 digits na si Masterpiece, nasa single digit si Raging Foxes. But still, pumuso ang ating Raging Foxes dito mga kaibigan. That's going to be a 2-0 sweep. Comeback. Yung pangalawa, MVP ng laban na yon, none other than XZOG, back-to-back MVPs, ladies and gentlemen, gamit ang kanyang Brody 818 KDA para sa ating gold laner na to. Despite the aggression, despite the kalamangan of Masterpiece Esports, isang beses lang pong napitas si XZOG. Isang beses lang napitas ang ating Brody mga kaibigan. And very, very commendable for the side of Masterpiece Esports. Napakaganda na early game nila. Napakaganda na early game. Sobrang smooth ng flow. Nasa kanila yung control ng mapa. Nasa kanila yung control ng objectives. Both game 1 and 2 to very, very commendable. Very, very good game mga kaibigan. Napakagandang rematch na pinakita nila sa atin. Napakaganda. Napakaganda. Napakaganda guys. Palakpakan ng mga nasa bahay dyan. Palakpakan guys. Palakpakan yung palakpakan nyo tong dalawang koponan na to. Show match pa lang to guys. Wala pa tayo sa main tournament. Again, unang serye natin. 2-0 for the side of Raging Foxes. Second series natin guys. Abangan nyo. It's going to be Oniriri versus D-Rest. Mukhang since kanina pa nagkaka-audio issue si Boss James sa ating Discord, mukhang mamaya na tayo magkikita-kita ulit sa ating second series. Again, second series natin, Oniriri versus D-Rest. Unang series natin, Raging Foxes versus Masterpiece Esports. Raging Foxes taking the win with a sweep 2-0. Again, my name is Nate at ako ang inyong caster for today at maya-maya magkikita ulit tayo para sa ating second series. Peace out and mag-dinner na yung mga dapat mag-dinner. Thank you. Kita-kits mamaya.